Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Mismong Facebook page po niya, laglag siya mga ka-reaction. Ayan o, 24,000 lapping, 3,000 lamang po ang thumbs up. At yung heart, ang layo pa o, 2,000 lang. 24,000 pinagtatawanan siya. Dito po natin makikita na wala na po ang suporta ng taong bayan kay Bobong Marcos. At hindi po niya matanggap yan. Ayan o, 52,000 lapping, 7,400 thumbs up. Masyado pong malayo mga ka-reaction. Kaya dito, pag-uusapan po natin ngayon, yung kabilin-bilinan po ng mga PDP laban at saka si Kimbo. Yan po ang dalawang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po tayo tuloy ang talakayin ng ating mga reaction video ngayon, ang ating reaction video, dito muna po tayo sa page ni Bobong Marcos. Ayan po. Mantagin po niyo 16,000. Ha ha ha. Ayan o. Ito po. 11,000 for 4,500 lamang po ang thumbs up. Lahat po, wag po natin sabihin mga trolls yan. Napakaraming trolls naman yan. Ayan, 76,000 lapping. Tio Moreno, tumawa rin. Yan po. Mantagin po ninyo yan ha. Ayan, oh, ito po. Ayan po. 73,000. Malayo po mga ka-reaction. Facebook page po ito ni Bobong Marcos. Ayan o. Lahat po ng post nila, talo sila. Ayan o. 10,000 kontra 3,000. Yan po ang pinagmamayabang nilang mga loyalista nila. Wala. 18,000 kontra 4,000. Facebook page po niya to. Mismong Facebook page niya. Nga siya, nga. Ayan. O. 13,000, 9,000. 31,000 pala. O, 31,000, 9,000. Malayo po mga ka-reaction. Wala pang kalahati ng mga nagre-react ayan, 53,000 compare 11,000 hearts. O, di ba? Yung like 9,000. Pagsamahin mo na yan, 30,000 pa lang. O, talo pa rin sila, 53,000 yun. O, ayan po mga ka-reaction, no? Wala na po yung amor o bango ni Bobong Marcos, talo na yan, o, di ba? Kahit anong pindutin mo dito mga ka-reaction, ito nga, pinakamaliit na yan, talo pa rin siya, o, pinagtatawanan po siya mismong Facebook page niya. Lahat po ng post, wala, minamalat na si Bobong Marcos. Wala man lang nanalo sa kanya, yan ang layo, wala na. Wala na po si Bobong Marcos, finish na. Wala nang amor sa kanyang taong bayan mga ka-reaction. Wala na po. Ayan, halimbawa yan, 22,000, ayan malayo, Mantagin po ninyo yan. Ayan Tingnan po natin yan ha.
Di ba? Ito medyo nanalo siya dito, hindi ko alam kung ano to. Nanalo siya ng 200. Oh. Salamat naman, di ba yan oh. O yan oh, 24,000 kontra 8,000. Wala po mga kareaksyon. Si Bobong Marcos finish na. Wala nang amor sa kanyang mga tao. Ayan oh. Kaya kahit anong pagpilitan niyang ipangampanya ang alyansa, lalo lang pong nababaon yung alyansa sa mga pangingialam ni Bobong Marcos dito sa usapin ng eleksyon ngayong May. Talagang nakikita po natin doon mga kareaksyon, talagang talo po si Bobong Marcos. Wala na yung pinagmamayabang niyang mga loyalista. O ito po dito muna po tayo sa PDP Laban. Dumalo sa isang unity gathering ng mga pinuno ng mga barangay ang 6 sa 9 na senatorial candidates ng PDP Laban ngayong linggo. 180 barangay chairman sa Maynila ang sumama sa pagtitipon para magpahayag ng suporta sa mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku po, 180 captain po. Nagsisimula na pong bumuhos ang suporta sa PDP Laban mga kareaksyon. Nagsisimula na po yung grassroots na sinasabi nila. Magsisimula po yan sa mga kapitan. Pababa na po yan. Kapitan, aakit-akit na yan. Yung mga mayor, konsehal, susunod na po ang mga yan kasi paparating na po yung 2028. Kaya tamang-tama po itong pagpasok po ng mga bagong senatoriables dito. Ako po kung akong tatanungin wag nyo na pong hahaluan. Ilan po yung senator natin? Siyam? O yun, wag nyo nang hahaluan. Baka yung mga inalo nyo doon, tatalo pa sa kanila. Yan na lang, kung siyam lang, pwede na yan. Bahala na yung mga kalaban natin maglaban-laban doon sa 3 spot. Pero para sa akin, yung siyam na senador natin, wag na nating dagdagan. Wag na po natin dagdagan. Sila na lang. Okay? Walang dagdag. Ito po, tuloy natin Dumalo sa isang unity gathering ng mga pinuno ng mga barangay ang 6 sa 9 na senatorial candidates ng PDP Laban ngayong linggo. 180 barangay chairman sa Maynila ang sumama sa pagtitipon para magpahayag ng suporta sa mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga dumating, sina dating DILG Undersecretary Attorney J.V. Hinlo, Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bondok at re-electionist Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Muli nilang inilatag ang kani-kanilang plataporma na sumisentro sa paglaban sa korupsyon at pagpapaunlad ng agrikultura at serbisyong medikal sa bansa. Tinuligsa rin nila ang umano'y irregularidad sa 2025 national budget at pagbuhos ng pera sa ayuda. 241 billion under our noses. In-insert, pinaglaruan, nag-file ako ng kaso. Tapos sasabihin nila, suka kami. Wala daw kaming kayang gawin. Yung pera. Oy, Bobong Marcos, anong natapos mo? Yes or no? Buti pa si Attorney Jimmy Bondo, isang musician. Pero at least meron siyang may pagmamalaki. Lawyer siya. Hindi lang siya pumasok sa law school, hindi lang siya nagtapos sa law school, bar passer ba tawag doon? Lisensyadong abogado. Nagsisimula na po lahat ng kapitan. 180 captain po sa Maynila susuporta sa PDP Laban. Anong ibig sabihin po niyan? Napapagod na po sila sa katarantaduan ng ginagawa ng gobyernong ito. 241 billion Na para sa AFP Modernization Fund na 50 billion dapat. Anong ginawa? Tinapyasan ng 15 billion. At saan pinaka-priority yung pera? Doon sa mga akap. Kami po yung team na maaasahan nyo. Hindi ho yung bubulagin kayo sa ayuda. Ayuda yan.
ginagawang tamad ng mga Pilipino. Walang tamad na Pilipino. Mas marami Mantagin po ninyo yun. Si Philip Salvador yun. Walang tamad na Pilipino. Binubulag mo ang Pilipino sa ayuda. Mga putang ina kayo. Anak ka ng Yan po sinasabi natin mga kareaksyon. Banat ng banat, banat ng banat. Yan ang sinasabi natin. Kaya kung ako sa inyo, wag na po natin dadagdagan. Kung siya mga ating senador, yan na lang. Wala nang dagdag, tapusin na natin dyan. anak ka ng pong PDP na mananalo, mas marami pong makakatulong po sa Tahan nyo. Hindi ho yung pupulagin kayo sa ayuda. Ayuda yan. Ginagawang tamad ng mga Pilipino. Walang tamad na Pilipino. Mas marami pong PDP na mananalo, mas marami pong makakatulong po sa ating mga kababayan, hindi lang sa kapartido natin, kundi sa sambayan ng Pilipino. Nanawagan din silang iboto silang siyam na manok ng PDP Laban para nila mapigilan ang turuyang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. May mga patutsyada rin ang ilan sa kanila sa mga kandidato ng administrasyon. Lahat kami dapat makapasok para pag nakapasok yung lahat ng PDP Laban, vote straight kayo. Huwag nyo nang dagdagan ang 10, 11, 12. Makadagdag pa yan sa kabila. Team Suka, Team Asin. Narinig po ninyo yun. Huwag nyo nang dagdagan ng 10, 11, 12. Kung siyam ang senador, yun lang ang iboto natin sa ating balota. Huwag na natin dagdagan. PDP Laban lang. Wala na. Ikaw nanonood. Gusto mong tumulong sa PDP Laban? Wala kang perang pambili ng tarpaulin? Wala, naiya kang ipangampanya yung mga PDP Laban? I-post mo itong video na ito. I-share mo itong video na ito. Makakatulong ka na at nakatulong ka na. Mga kareaksyon, i-share po natin ang video na ito para maikalat sa mga kaibigan ninyo, mga kabarkada ninyo, kamag-anak ninyo, sino man. Tulungan po natin ang PDP Laban. Pagtulong-tulungan po natin ang PDP Laban. I-share po natin ang video ng mga Duterte vloggers. Suportahan po natin lahat ng mga Duterte vloggers. Okay? Wag lang ng 10, 11, 12. Wala na. Yang siyam na yan, tapos na dyan. Aming grupo. Hindi ko po kinahihiyan. Hindi nakadalo sa pagtitipon sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Representative Dante Marcoleta. Wala rin si dating Pangulong Duterte pero una na niyang sinabi na sasama siya sa ilang campaign rally ng PDP Laban sa iba-ibang bahagi ng bansa. Harleen Delgado, ABS-CBN News. Alright, Arlene Delgado, maraming salamat sa iyong balita. Mga kareaksyon, nakikita po ninyo, 180 captain. Sinuportahan na po ang PDP Laban dyan sa Maynila. Ikaw kung kapitan ka, nanonood ka sa akin, yung ikaw, kapitan, captain, barangay captain ka, sumuporta ka na sa PDP Laban. Huwag nyo nang dagdagan kung siyam ang ating PDP Laban candidate, yan lang. Huwag nyo nang dagdagan ng 10, 11, 12. Baka yun pang makakadisgrasya sa ating mga kandidato. Kaya dito mga kareaksyon, straight PDP Laban po tayo. Huwag po natin dadagdagan ng kahit sino. Yung 10, 11, 12, wala tayong 10, 11, 12. 9 lang. Bahala na sila doon sa 10, 11, 12. Mag-away-away. Basta't ang sa atin, 9 lang. Walang dagdag, walang bawas, mga kareaksyon. Dako na po tayo kay Stella Kimbo. Itong Stella Kimbo na to, hindi na tumigil to eh. Panoorin po natin ha. Well, pasensya na with due respect dun sa nagtanong. Ang sa akin lang naman po, bakit kapag ang isang LGU ay isulat ang pangalan ng LGU, hindi yun EPAL. Pero alam naman ng tao kung sino yung head ng LGU. Pero hindi naman namin pwedeng sabihin House of Representatives dun sa aming project. Kasi sa ngayon, maraming
congressman ang pwedeng magpatayo ng isang building. Halimbawa, marami kasing party list. Kongs. So, kung maglagay ka dyan ng House of Representatives, ay maaaring 60 people. One of 60 people ang pwedeng nagpatayo ng health center na yan. Whereas kung nilagay mo, Oy, Kimbo, tumigil ka. Wala kang pinatayo. Walang pinatayo ang House of the Representatives. Ha? Dahil hindi nyo tungkulin ang gumawa ng mga ganyan, mga korap kayo ha. Hindi nyo tungkulin ang magpatayo ng mga buildings. Kayo ay mambabatas. Kayo ay legislative. Ang dapat gumagawa niya mga executive. Bakit nyo sinisiksik ang inyong mga sarili na kayo ang mga nagpapatayo ng mga buildings na yan? Na kayo ang nagpapagawa ng mga eskwela na yan? Na kayo ang nagpapagawa ng mga daan na yan? Bakit? Hindi nyo trabaho yan. Tsaka yung Marikina po na puno na ng letter Q. Bakit kayo nagpagawa niyan? Kayo nagpagawa niyan? Ngayon, sinasabi mo, okay lang na nandiyan ang mga pangalan ninyo. Ang tanong, kayo ba nagpagawa niyan? At kung naipagawa nyo yan, through your effort, ibig nyo ba sabihin, kailangan naming tumanaw ng utang na loob sa inyo? Kailangan naming magpasalamat sa inyo? Hindi. Trabaho nyo yan. Bayad kayo dyan. Walang utang na loob ang tao sa inyo. Tsaka hindi nyo trabaho, mga kongresista kayo, na gawin ang mga ganyang bagay. Mambabatas kayo. Di po ba mga kareaksyon? Ngayon, ang nginangak-ngak ng babae na to mga kareaksyon, yun daw mga nagre-reklamo kung bakit napuno ng letter Q ang Marikina. Bakit napuno ng letter Q ang kanilang distrito? Sino ba nagsabing lagyan mo ng letter Q yan? Ka? Sino nagsabi nun? Sino nagsabing lagyan mo ng letter Q ang Marikina para malaman nila na ikaw ang nagpagawa nun? Ikaw ba nagpagawa? Pera mo ba yun? Bakit mo kailangan lagyan ng letter Q? Di po ba mga kareaksyon? Marikina City, well, it doesn't help na yung orange, yung MAR at yung CY ay orange, di ba? So, di ba? Pero pag ginamit mo ang LGU, hindi epal. Pero pag ginamit mo ang isang simbolo ng pangalan ng congressman, epal. Epal talaga yun. Daga ka pa. Unang-una, hindi trabaho ng... Tsaka, halimbawa, sige, sabihin na natin trabaho nyo yun. Sabihin na natin kayo, trabaho nyo yung nagpapagawa na ganyan. Galing ba sa bulsa nyo yan? Bakit mo kailangan ipasulat yung initial mo doon? Pera mo ba yun? Tinrabaho mo. Putang ina, hindi ko naintindihan yun. Kapag pala naging, lingkod bayan ka, pag may trabaho ka, kailangan ini-incorporate mo yung pangalan mo doon. Ha? Ini-incorporate mo talaga? Ayaw ng Pangulong Duterte yan? Ayaw niya yan, mga kareaksyon. Yan ay simbolo ng mga korap. It's a little bit, I find it a little bit unfair. Ang importante, resibo. Paano kami magkakaroon ng resibo sa aming gawa? So, tulungan nyo kami. Kung meron kayong mabibigay sa amin na mungkahi sa ganyang sitwasyon. O, mungkahi namin ha. Kimbo, mungkahi namin ito. Tumigil ka na. Ha? Mayaman ka na eh. Ngayon, yung letter Q, pinaglalaban mo. Epal kayo talaga. Lahat kayong mga nagpapalagay ng pangalan ninyo dyan. Hindi nyo kailangan ipalagay yung mga pangalan ninyo dyan dahil hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan, tsaka wala kaming utang na loob sa inyo. Dahil bayad kayo ng taong bayan. Kayo ang may utang na loob sa amin, mga inutil kayo. Definitely, makikinig kami. Sa ngayon, ang naiisip lang namin, siguro lagyan natin ng maliit na Q. Lumiit na yan, ang lumiit over the years. Sa akin nga, noong time ko, nasa isang tile na lang. Pero, we're very open. Pero sa amin, resibo ang importante. So, ibig mo ba sabihin pag nandun ang letter Q, resibo yun? Ibig mo ba sabihin pag pinuno mo ng letter Q ang iyong distrito, ang nasasakupan mo, ibig mo ba sabihin ng mga tao, nire-remind mo sila, letter Q, siya nagpagawa niyan, siya nagpagawa nun. Pera mo yun?
Hindi ba pwedeng wala nang pangalan doon? Hindi ba pwede yun? Kailangan mo pa talagang pangalandakan na kayo ang nagtrabaho, which is trabaho nyo naman yan. Di ba? Siguro parang sagutin ko yung tanong na parati ako tinatanong na Asawa po niya to. Yan, utak nila, ganun kakikitid. Punta ka sa Davao kung nakita mo ang pangalan ng Pangulong Duterte doon. Pero talaga sila. Pati simbahan may letter Q, mga kareaksyon. Pati simbahan may letter Q. Lahat. Ikinalat po nila ang letter Q sa buong Marikina. Lahat. bakit kayo naglalagay ng letter Q? Naglalagay kasi ng letter Q in some of the projects. Wala kaming choice dyan eh. It's really an accountability measure. Ibig mo ba sabihin, wala kayong choice, kailangan maglagay kayo ng letter Q? Para yung credit sa inyo lang. Sa inyo yung credit kasi pera nyo yun. Ginastos nyo yun. Ngayon, kayong dalawang mag-asawa, kung pera nyo yun at ginastos nyo yun, wala kaming pakialam. Kahit lagyan mo pa ng Q yan, lagyan mo ng kupal yan, lagyan mo ng kahit anong Q yan. Wala kaming pakialam dyan. Pero hindi nyo pera yan. Epal kayo. Epal kayo. Hindi nyo pwede lagyan. Di po ba mga kareaksyon? Yung mga ganyang klaseng mga kandidato, kurap ba kayo? Oy, Kimbo, mag-asawang Kimbo. Kurap ba kayo? Hindi kayo kurap. O, isumpahan yung buong pamilya nyo. Kung talagang hindi kayo kurap, na mamatay na lahat ng mga anak nyo, mga kamag-anak ninyo, sumpahan ninyo sa social media kung hindi kayo kurap. Pero habang hindi nyo sinusumpa, sasabihin ko sa inyo, kurap kayo. Di po ba mga kareaksyon? Yun lang ang amon ko sa kanila. Isumpa nila yung buong kangkan nila. Kung talagang hindi kayo magnanakaw, sabihin ninyo, mamatay lahat ng kangkan ninyo. Sumpa ninyo. Maniniwala ako sa inyo na kayo hindi kurap. Oh, hindi nyo kaya. Pinapakain ninyo ang inyong mga mahal sa buhay galing sa nakaw, sa pera ng taong bayan, mga inutil kayo. Pinapakain ninyo ang inyong mga anak galing sa nakaw. Kaya pagdating ng araw, mga animal kayo, magnanakaw din ang mga angkan ninyo, mga lipi ninyo, magnanakaw din. Ha? Pinapalamon ninyo ang inyong mga sikmura galing sa nakaw ng sa kaban ng bayan. Hindi. Hindi galing sa kaban ng bayan yan. Hindi galing sa kaban ng bayan, sigurado kayo. Pakitanggal po yung nakaw sa record in aid of the legislation. Mga animal kayo. Talagang sinusulat pa ninyo yung mga letter Q ninyo sa Marikina. Talagang lantaran ang inyong kakapalan ng mukha. Hindi nyo pera yan. Bakit kailangan nyo isulat ang letter Q kung saan-saan? Bakit? Dahil ba tinrabaho nyo? Trabaho nyo, bayad kayo. Bayad kayo ng taong bayan. Wala kaming utang na loob sa inyo. Wala kaming resibong inihingi. Gawin nyo trabaho nyo. Tsaka hindi nyo trabaho yan. May legislative kayo. Hindi nyo trabaho gumawa ng projects, daan. Hindi nyo trabaho yan. Ang trabaho ninyo ay magpasa ng batas, mag-amyenda ng batas. Yun ang trabaho ninyo. Pero yung pamimigay ng ganyan, ayuda, pagpapagawa ng eskwela, hindi nyo trabaho yan. Hindi pwede yan. Labag sa saligang batas yan. Hindi po nila trabaho yan. Meron tayong mga ahensya ng gobyerno na dapat gumawa niyan. Local government unit or DPWH. Di po ba mga kareaksyon? Kaya yung mga ganyang gawain niya ng mga kurap. Hindi kayo kurap. Hindi kayo magnanakaw, mag-asawang Kimbo, hindi kayo magnanakaw. Totoo, hindi kayo magnanakaw. Hindi daw po sila magnanakaw. Okay, hindi kayo magnanakaw. Sigurado kayo, hindi nyo pinapakain ang pamilya ninyo na galing sa nakaw? Hindi nyo nilagyan ng sikmura ng mga anak ninyo na galing sa nakaw? Sigurado kayo? Hindi galing sa korupsyon yan? Gaganda ng mga bag ng asawa mo, gaganda ng mga alahas relo. Yun ba may Q din? Pati yung mga relong pinamimigay ninyo may Q? Mantakin po ninyo yan, mag-asawang to. Napakagaling po nila. Sa pagtingin namin, nung unang taon ko ng paglilingkod, tinatanong ako parate, sinisingil ako ng taong bayan. Anong ginawa mo? Ha? May nagawa. Parang, Kong, puro ka lang papogi, wala ka namang ginagawa. Sabi ko, itong school building na ito, na ipatayo,
Ganun ba ang trabaho ng kongresista? Hindi nila alam ang trabaho ng kongresista, mga kareaksyon. Hindi nila alam ang trabaho ng kongresista. Ayan, nandiyan si Coco Pimentel. Ang bulok mo, Coco Pimentel. Loko. Ang bulok ng prinsipyo mo, nakadikit ka sa dalawang yan. Nawala respeto ko sa'yo, Coco. Idol pa naman kita. Matalinong lawyer po yan. Magaling yan. Pero dahil sa salapi, dahil sa kapangyarihan, hindi ko alam ba't nagkaganyan si Coco. Hindi ko po alam ba't nagkaganyan si Coco Pimentel. Hindi ganyan si Coco Pimentel, nakakilala ko. May prinsipyo. Idol ko yung tatay nito, si Aquilino Pimentel. Idol ko tatay nito. Si Coco Pimentel, napapagitna siya sa dalawang. Hindi mo maintindihan na letter Q ng mga to. Hindi po ba mga ka-reaction? Hindi tama yan. Hindi alam ba itong Kimbo na to, yung asawa ni Stella, na ang trabaho ng isang kongresista, alam ba niya yan? Ang trabaho po ng kongresista, mga ka-reaction, ay mambabatas yan. Hindi niya trabaho yung ganyan, yung magpapagawa na ganyan. Bawal yan. Itong health center na ito na ipatayo na talagang puro anay na yung dati. Sabi nila sa akin, ha? Ikaw ba nagpagawa niyan? So sabi ko, paano to? Sinisingil ako ng taong bayan, hindi nila alam na kami ang nag-initiate or naghanap ng paraan para magawa ito. Oo, di ba? Kala ko ikaw nagpagawa. Oo, naghanap ng paraan. Wala kami, hindi mo ba pwede sabihin sa DPWH yan? O sa DOH? O sino nga yan siya? Tapos yung credit, kukunin niyo yung credit. Ganon. Namo. So ginagawa, nakikita ko yung iba, and we don't have a monopoly of this. Everyone in the city is doing it. But we did not want to put our name emblazoned ng Pia Ranada School. Ayaw namin yun kasi tingin namin inappropriate. So sabi namin is, kailangan din natin maipaliwanag sa tao kung anong ginagawa natin. So we put a simple mark, which really is an accountability measure because gusto namin malaman ng tao, sukatin mo kami base sa ginagawa natin. Alam po ninyo mga ka-reaction, sasabihin ko sa inyo totoo. Ang mga kongresista pag nagganyan na yung pumasok na sila sa mga pagpapagawa ng covered court, papapagawa ng mga, hindi po tama yan. Hindi nila trabaho yan. Ang trabaho ng mga himambabatas yan. Hindi ko alam ba't pinipilit nilang, ba't magmayor ka na lang? O kaya maggobernador. Di ba? Tama yung ginawa ng asawa mo, magmayor siya. Pero congressman, kaya nga congress ka eh. Di ba? Nagpapasa ka ng batas. Hindi gumagawa ka ng gawain ng city engineer o gawain ng isang DPWH o gawain ng isang ahensya na hindi ka naman dapat narariyan. Hindi base sa fake news, makita mong ganyan, tingin mo ba pangit? Kasi kung pangit at hindi siya nararapat, parang it's a white elephant, singilin mo kami, wag mo kami iboto. Pero kung sa tingin mo yan ay tama, abay, supportahan mo kami because hinuhusgahan mo kami every 3 years. But secondly also, Pia, at alam ng lahat, pag hindi nang nalalagyan ng Q, kinabukasan, pinipinturahan ng blue. And it has happened. I will cite to you look at all the health centers na pinaghirapan, na nilabi ko talaga kay Secretary Ona. Araw-araw, lumuluhod ako, pinapakita ko sa kanya na yung maternal mortality. Nakita po niyo yun. Kung hindi raw nila pinalagyan ng Q, pipinturahan ng blue, anong problema nun? Importante may ginawa mo sa akala mong trabaho mo. Pero sa totoo lang po mga ka-reaction. Namo. Tanungin lang natin diretsa ng mag-asawang to. Kurap ba kayo, sir? Madam, kurap kayo? Hindi. Saan nyo galing yung mga kayamanan ninyo? Saan nyo galing? Anyway, mga ka-reaction, minsan nag-iinit talaga ako pag ganyan ang usapan eh. Pagdating po sa mga ganyan, mga katiwalian, mga nakawan, kasi marami nagugutom na mga kababayan natin, marami naghihirap, marami tayong, alam nyo yung mga, tapos sila patuloy ang pagyaman nila, patuloy ang pag-unlad ng kanilang buhay, financial.
Pero yung mga tao sa paligid po natin, ang daming naghihirap.